Uy naku mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Actually, first time ko pong mag-content at masali po dito si Sam Bersosa. Actually mga kababayan, ako, alam nyo naman na kapag mga politician po, kanya-kanyang pakulo yan. Kapag mga politician, kanya-kanyang parinig yan. At syempre, wala namang negosyante na hindi kikita. Syempre, kapag ikaw negosyante, pagpalugi na ang negosyo mo, magagawa ka ng patalastas or advertisement. Di ba? So ngayon, halimbawa, ako isang negosyante. Oo, so ano bang gagawin ko para yung aking negosyo mabenta? Siyempre gagawa ka ng advertisement. So una, katulad dito kay Yorme Isko Moreno. So si Yorme, kaya siya minahal ng tao, kaya siya sinuportahan ng Manilenyo, kasi alam ng taga Maynila at alam ng mga taga Tondo kung saan si Yorme nag-umpisa bilang isang basurero. Hanggang sa naging isang padjak, di ba? Padjak driver, hanggang sa naging artista. Hanggang sa siya ay nadiskubre at naging artista. So ngayon, speaking of nadiskubre, basurero, artista, meron ako isang nakita na isang politician na kumbaga parang ginaya yung estilo ni Yorme. Oo. Ginaya yung estilo ni Yorme. Nagpakilala din mula sa mahirap, nagsikap yumaman, tapos namigay ng tulong, tapos nagbabasura na din. Wala daw arte-arte. Actually, sa totoo lang, marami ng mga ganyang politiko eh. Hindi na mabenta yung ganyan. Yung tutulong muna. Tignan nyo si Willie Rebillame ha. Tignan nyo si Willie Rebillame. Anong sabi ni Willie Rebillame? Alam nyo mga kababayan, kung gusto mong tumulong, hindi mo kailangan pumasok sa politiko. Ang pagtulong nandyan. Hindi mo kailangan maging politiko pa para tumulong. Anytime pwede kang tumulong. Kasi kung ako, para lang akong kumuha ng martilyo at pinukpok sa ulo ko kung papasok ako sa politiko. Pero ngayon, anong nangyari kay Willie Rebillame? Tumakbong senador. Meron din akong alam na isang senador din na ngayon na ganyan. Dati, si Raffy Tulfo. Sabi niya, mga kababayan, lalong-lalo na mga OFW, wala po akong plano at wala po akong balak na pumasok sa politiko kasi parang kumuha lang ako ng bato at pinukpok ko sa aking ulo. Pero ngayon, anong nangyari? Buong angkan, pumasok na sa politiko. So ngayon, sabi ko sa inyo, may mga politikong ganyan. Kaya, kung sino po yung una at sino po yung original. Halimbawa, kumbaga parang parang composer ka ng kanta. Ngayon, kung maganda ang kanta mo, maraming gagamit, maraming magre-revive, maraming gagaya sa kanta mo. Kaya sa totoo lang, parang si Yorme Isko Moreno. Si Yorme kasi kilala natin kung gaano siya paggaling sa banatan, paano siya magaling pagdating sa mga plift-up, mga pick-up lines, di ba? Yung mga gidli-gidli, mga Eddie, mga Pati. Yorme, tatak Yorme yan. Taglay ni Isko yan. Ngayon, si Sam Bersosa, ginaya niya. Namigay din ng relief goods. Nagbabasura din. Kaya sabi ko sa inyo, gumawa dapat kayo ng sarili ninyong trademark. Wala yan, hindi kakagat ang taong bayan sa ganyan. Alam niyo kung bakit? Wala kayong originality. Gumawa kayo ng sariling inyo. Gumawa kayo ng, yung para makilala kayo ng tao. Hindi, kung muna yung ganyan yung magcha-charity muna. Tapos sabihin para tumulong sa mahirap kasi mayaman na kasi. So sa sobra-sobra na ang pera, kaya itutulong na lang sa mahirap. Hindi maganda yung ganyan. Oo, marami nang gumawa ng ganyan. Nagcha-charity muna. Tapos ending, papasok pala sa politiko. Tingnan mo si Rosmar. Oo, sabi ni Rosmar, wala akong balak sa ganyan. Ayaw ko talaga pumasok sa ganyan. Pero ngayon, asan si Rosmar? Ayun, tumakbong kagawad. Kaya nga sabi ko sa inyo, be your own. Oo, gawa kayo ng sarili nyong trademark. Si Yorme kasi pag sinabi mong God first, two joints, don't panic, it's organic. Taglay ni Isko yan eh. Pag sinabing, wag ka nang bumalik, wala nang babalik, kay Hani yan.
Oh, pag kay Tamundong naman, ito si Honey, ito si Isko. Yan yung mga tagline niya. Kay Sam Versosa naman, spam. Mm. Kawawa po ang Maynila. Kailangan ng bago. Wala, hindi kakagat ang tao niyan. Gumawa ka ng tagline. Gumawa kayo ng sariling pangalan. Gumawa kayo ng sarili ninyong pakulo. 'Di ba? Kasi yung mga pakulo ninyo, wala na. Walang originality ang ginagawa ninyo. Panggagaya na lang. Oh, katulad niyan. Porkit si Yorme, ang layunin ni Yorme, mga senior, ganun din ang ginawa ni Sam Versosa. Senior din. 'Di ba? Na which is kung ngayon si Honey ganun din. Inaksyonan na din ang senior. Bakit? Ramdam nyo ba na kung saan si Yorme malakas, doon din kayo titira? Gumawa kayo ng sarili ninyo. Wala kayong originality pag ganyan. Gumawa kayo ng sa sarili ninyo para makilala kayo ng tao. Ramdam kasi nila na si Yorme, mahal na mahal ang mga senior citizen. So ngayon, habang tumakbo sila, senior citizen din ang tinitira nila na, o sige, senior ang tulungan natin. Mga senior ang unahin natin. Kasi alam nila na si Yorme, senior din ang mahalaga kay Yorme. Experience na ng mga senior citizen kung ano si Yorme at paano si Yorme tumulong sa kanila. Kayo, papunta pa lang si Yorme pauwi na. 'Di ba? Gumawa kayo ng sarili ninyong trademark. Huwag kayong manggaya ng trademark ng iba. Shh! Yeah. Gumawa kayo ng sarili ninyong pangalan. Huwag kayong manggaya ng gawa ng iba. Alam niyo kung bakit? China lang ang gumagawa ng peke. Sad to say, hindi ko naman kayo pwedeng tawaging peke kasi tao naman kayo. Pero yung iba dyan, ultimo hitsura nga, peke eh. Alam nyo na, hindi ko na pangalanan. Diba? Kaya, sa bagay, ang ugali ng tao po kasi ay nagre-reflect sa sarili yan kung paano manamit, paano kumilos, at paano mananalita, at anong hitsura. Pag peke ang hitsura, peke ang pagkatao. Ganun yun. Diba? Si Yorme kasi, mula noon hanggang ngayon, siya yan eh. Trademark na ni Yorme yan. Diba? Tama ba ako, mga kababayan? Tama ba ako, mga taga Maynila? Si Yorme kasi, mula noon hanggang ngayon, walang nagbago dyan. Yorme Isko Moreno pa rin yan. Yung iba kasi dyan, gawa ang balat, gawa ang labi, gawa ang ilong. So pag peke ang itsura, peke ang panloob. Diba? Uy, wala akong sinabi ha kung sino. Wala akong pinangalanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, gumawa kayo ng sarili ninyong pangalan. Huwag kayong manggaya. Para mahalin kayo ng tao, gumawa kayo ng trademark, ng sarili ninyong trademark. Diba? Mahirap kasi yung manggaya kayo eh. Yung pagdating sa senior citizen, ginaya nyo si Isko. Pagdating sa mga relief good at food packs, ginaya nyo si Isko. So, ano na lang kayo? Diba? Kung ako papipiliin, bakit ko iboto yung nanggaya? Ba't hindi na lang ako dun sa original? Diba? Magkaiba kasi yung ginusto kaysa nagugusto-gustuhan. Diba? Tama ba ako, mga kababayan? Magkaiba yung ginusto mong gawin or naggugusto-gustuhan ka lang gawin. Si Yorme kasi, syempre public servant yan, kailangan niyang gawin. Katulad ng pagbibigay at pag-distribute ng food packs, public servant si Yorme, kaya kailangan niyang gawin yun sa kanyang nasasakupan. Pero yung iba dyan, hindi po lahat ng kanyang nabigyan ay buong Maynila. Kay Yorme kasi, buong Maynila. Oo. Kaya sabi ko sa inyo, be your own, wag manggaya. Diba? So yun lang para sa akin. Kapag peke ang itsura, peke din ang plataforma. Hinay! Thank you. God first.